Hi, ako si Daniela, 27 taong gulang. May asawa ako, may isang anak, at sa paningin ng iba, maayos ang buhay ko. May sariling bahay sa isang subdivision sa Laguna. May disenteng trabaho sa isang marketing firm sa Alabang. At may pamilyang buo. Kung titingnan mo mula sa labas, wala ka nang hihilingin pa. Pero ang hindi nakikita ng iba ay ang katahimikan sa loob ng relasyon. Hindi kami madalas mag-away ng asawa kong si Victor. Sa katunayan, halos wala nga. Pero kapalit noon, unti-unti kaming naging parang dalawang taong magkasama lang sa iisang bahay. Walang lambing, walang init, routine na lang ang lahat. At sa gitna ng ganong buhay, doon nagsimulang pumasok ang isang pagkakamaling hindi ko inaasahan. Si Marco ang driver namin. 29 na taong gulang, tahimik, at bihirang magsalita kung hindi kailangan. Halos 2 taon na siyang nagtatrabaho sa amin at wala akong ibang napansin sa kanya kundi pagiging maayos at respetado. Hanggang sa isang gabi, late na ako nakauwi galing opisina. Pagod na pagod, ubos ang lakas, at ang tanging gusto ko lang ay makauwi at makapagpahinga. Tinawagan ko siya para sunduin ako. Pagpasok ko sa kotse, agad akong napasandal sa upuan. Tahimik ang gabi, walang masyadong sasakyan. Tanging ilaw ng mga poste ang dumadaan sa bintana, parang mga alaala na mabilis ding nawawala. "Ma'am, diretso na po ba tayo?" tanong niya. "Oo, uwi na tayo." Mahina kong sagot. Hindi na kami nag-usap pa. Pero habang umaandar ang sasakyan, may kung anong nagbago sa hangin. Paminsan-minsan, napapansin kong sumisilip siya sa rearview mirror. Hindi halata, pero sapat para marimdaman ko. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ako naiinis. Pagod ako. Pero hindi lang iyon. May kakaibang lungkot na hindi ko matukoy kung saan nanggagaling. Siguro sa mga bagay na hindi nasasabi. "Marco," tawag ko. "Ma'am, may tubig ka ba?" Inabot niya ang bote mula sa gilid at habang ginagawa niya iyon, nagtagpo ang mga kamay namin. Isang simpleng dampi, pero sa sandaling yon parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Hindi siya agad bumitaw, hindi rin ako. Tahimik lang ang loob ng sasakyan, pero ang tibok ng puso ko parang rinig na rinig. "Ma'am," mahina niyang sabi. Halos pabulong. Napatingin ako sa kanya. May kakaiba sa tingin niya. Hindi na iyon yung karaniwang respeto lang. May halong pag-aalangan. At may halong pagnanais. Doon ko dapat tinigil. Doon ko dapat inalala kung sino ako. Isang asawa, isang ina. Pero hindi ko ginawa. Kung mali, sabihin niyo lang, dagdag niya. Pero imbes na umatras, ako ang lumapit. Hindi ko na alam kung bakit. Siguro dahil sa pagod. Siguro dahil sa lungkot. O siguro dahil sa matagal ko nang hinahanap na pakiramdam. Huminto ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Walang tao, walang ingay. At doon, tuluyang nabura ang pagitan ng tama at mali. Hindi ko na idedetalye ang mga sumunod na sandali. Ang masasabi ko lang, sa gabing iyon, pinili kong kalimutan ang lahat ng responsibilidad ko. Pagkatapos, tahimik kaming bumalik sa biyahe. Walang nagsalita. Parang may kasunduan na hindi kailangang banggitin. Pagdating sa bahay, bumaba ako nang hindi lumilingon. Pagpasok ko sa loob, nadatnan ko ang asawa ko at anak ko. Mahimbing na natutulog. Tahimik. Payapa. At doon ako tuluyang tinamaan ng bigat ng ginawa ko. Humiga ako sa tabi ng asawa ko. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Pareho pa rin naman siya. Wala namang nagbago sa kanya. Ako ang nagbago. Sa mga sumunod na araw, iniwasan ko si Marco. Hindi ko na siya kayang tingnan sa mata. Hindi ko na kayang balikan ang gabing iyon nang walang kasamang guilt. Pero kahit anong pilit kong kalimutan, bumabalik pa rin. Doon ko na-realize, hindi pala lahat ng pagkakamali ginagawa dahil gusto mong manakit. Minsan ginagawa mo dahil may parte sa'yo na matagal nang nasasaktan. At sa maling paraan sinubukan mong punan iyon. Ngayon pinipili kong ayusin ang buhay ko. Mas kausapin ang asawa ko. Mas maging totoo sa nararamdaman ko. At higit sa lahat harapin ang sarili ko. Hindi bilang perpekto kundi bilang taong nagkamali. Pero may pagkakataong bumawi.
Ako si Daniela. At ito ang kwento ng isang gabing nagdala sa akin sa pagitan ng tukso at katotohanan. Isang gabing nagturo sa akin na ang tunay na laban, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo.